Magluto tayo ng cockle shell or karang kung tawagin dito. So isa itong uring shell. So para siyang clam type. Pero ayan, so ang ginawa ko, nagisa ko ng luya. And then sinunod ko yung sibuyas. So igisa lang natin yung mga lamas. So pagka lumabas na yung aroma, saka natin isunod yung ibang lamas. So ito, so yan lagi yung inuna ko pagka may luya, then sibuyas, and then yung bawang, tapos yung sili. So sili kasi pampasipa lang ng spicy niya. So para may panablaban ng lasa. So lagi ganyan yung aking eksena kapag nagluluto ng mga ulam. So kailangan natin yan kasi minsan guys, kapag walang sibuyas, parang walang lasa talaga yung gulay. Then, sinunod natin yung ating kamatis. So, isang piraso lang to. So, halo-haluin lang natin. And then, so habang naluluto yung si kamatis, so, ang ating susunod dito ay yung ating shell. So, nagulat lang ako sa shell na to. Kasi nung ibinabad ko siya sa tubig, so, ewan ko kung nagbo-blood ba talaga kasi namumula siya. So, I'm not so sure. Kasi sa lahat ng shell na nakita ko, ito na yung parang durugo. So, makikita niyo pagbuka niya parang pula. So, although yung clam kasi, di ba yung iba doon kasi kapag hindi mo binabad, laman niya buhangin. So, ito naman, hindi buhangin. So, talagang siya, may laman naman talaga sa loob. Kaya lang, I'm just wondering lang bakit may dumudugo sa kanya. So, para siyang isda talaga. May dugo na nalabas kapag binabad mo siya. So, I don't know kung bakit. So, i-next natin siya. And then, habang ginigisa natin siya, so, lagay tayo ng mga seasoning. So, yung Maggi syrup. And then, yung black pepper. So, gisa natin siya hanggang sa bahagi maluto yung ating shell. And then, magdagdag tayo ng mainit na tubig para mas mabilis siyang kumulo. So, as usual, pagka nagluluto ako ng mga ganteng shell, seafoods ay nilalagyan ko talaga ng sabaw. Favorite ko gulay na ilagay sa kanya is yung kangkong. Kasi, I don't know, mas masarap para sa akin. But, ewan ko sa inyo, but for me, I like yung ganitong may sabaw and then yung veggie na kangkong. So, gusto ko siya ihalo. Malinamnam siya sa kanin, sa sabaw, at pwede mo rin inumin yung sabaw. Then, syempre, lagyan natin siya ng patis. So, squid sauce yan instead of fish sauce. So, pwede na rin pagka may fish sauce kayo, seafood naman yan. And additional taste din siya, di ba? So, ayan. Halo-halo lang natin. Then, taste test para mabalance yung timpla niya. Bago natin ilagay yung ating gulay. So, sa puntong yan, kahit naman na medyo maalat, tsaka sa pag dinagdag na yung gulay, meron namang mababalas ng gulay yung pagkamaalat niya. But syempre, sana wag sobra. Kasi pag sobra ay nakakasama. So, taste test lang natin ulit hanggang sa makuha natin yung alat na gusto natin. And, syempre, bahagya lang kasi yung seasonings kasi may alat na yun. But ako talaga hindi ako naglalagay ng bechin kapag nagluluto ako ng ulam. I don't know, but ayan na guys, yung pinaka last part, yung kangkong. So, that's the last part. So, mabilis na naman siya maluto. So, ako basta pagka nagluluto ng tahong, clam, so I always cook with soup. And then, kangkong is my favorite gulay na pang mix sa kanila. For me, the best kasi ang kangkong sa ganitong mga shell food. So, anyway, hanggang dito na lang guys. So, luto na to this point. So, thank you for watching. Please follow for more.